What's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan para sa isa namang reaction video at komentaryo at ngayon ay pag-uusapan natin ng video o balita galing din sa channel ni Sir Romiel TV. At eto na mga kababayan, no, patuloy po nagpapalakas ng puwersa ang ating hukbong sandatahan mga kababayan. No? At kasama na nga po dyan na pinapalakas ang Air Force, no? Philippine Air Force, no? Ng ating hukbong sandatahan. At ito ang ating pag-uusapan. Sabi nga po dito ni Sir Romiel TV, no? Aprobado na, Pilipinas bibili ng 50 fighter jets mula sa Estados Unidos at Sweden. Alamin natin yan at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe sa channel ni Sir Romiel TV. Nandiyan sa ibaba ang full video link. Click nyo lang po at subscribe at supportahan natin ang kanyang mga video uploads at shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. At kung ikaw ay hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Bueno, huwag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go! Sir Romiel TV. Grabe, no? Matatandaang nitong Disyembre ng nakaraang taon lamang, formal na tinanggap ng Philippine Air Force ang delivery ng mga bagong air surveillance at air defense radar system na gawa ng Mitsubishi Electric ng bansang Japan. Wow. At nasa 4 na ganito ang in-order ng ating bansa. Nagkakahalaga ang mga ito ng nasa halos 5.3 billion pesos at napakagandang investment nito para sa pangdepensa ng Pilipinas dahil mas mapapalakas nito ang kapabilidad ng ating Air Force na ma-detect ang kahit anumang nanghihimasok sa ating airspace at may range ito na aabot sa lagpas 600 kilometro. Oh, maganda to mga babae. Napakalawak ng kayang ma-detect ng mga radars na ito. Ngunit wala ding saysay kapag na-detect na nila ang mga nanghihimasok na aircraft at wala din namang pang-intercept dito ang Philippine Air Force dahil tanging mga FA-50 lang ang supersonic aircraft ng ating hukbong sandatahan at kulang na kulang ang mga ito upang bantayan ang ating airspace. Alam na rin nating marami na ang naghihintay sa update patungkol sa multi-role fighter project ng ating Air Force at marami na ang nagsasawa sa patuloy na paglabas ng update ngunit hindi pa rin napipirmahan ang proyekto na dapat sana'y napirmahan na nitong taong 2023. Sa mga hindi nakakaalam, nitong nakaraang taon na sana matutuloy ang proyekto ngunit hindi kumbinsido si Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. na bumili lang ang Pilipinas ng nasa 12 pirasong fighter jet at gusto nitong magkaroon ng 36 na fighter jets ang Air Force dahil walang silbi umano kapag kakaunti lang ang bibilhin ng bansa. Tama yun. Kaya hindi natuloy nitong taong 2023 ang fighter project dahil nagsumiti ang Department of National Defense ng bagong plano nito para sa AFP Modernization Program na kung saan mas maraming fighter jet ang kanilang bibilhin, mas malaki ang magiging pondo, at imbes na hanggang 2028 na lang ang modernisasyon, ay gagawin ito hanggang sa taong 2033. Wow, maganda At sa yan, pinakabagong balita galing sa Max Defense, kinumpirma nito na inaprubahan na ng ating Pangulo ang bagong plano ng Department of National Defense para sa Horizon 3 na kung saan naabot sa 50 fighter jets ang bibilhin ng Philippine Air Force. At ayon sa inilabas na impormasyon ng defense page noon, itutuloy ng bansa ang pagbili ng nasa 12 hanggang 14 na brand new na JAS 39 Gripen CD mula sa Sweden. Dahil ayon kay Philippine Ambassador sa Amerika na si Jose Manuel Romualdez, hindi talaga kaya ng budget ng Pilipinas ang mga makabagong F-16 Vipers, kaya ang JAS 39 Gripen na talaga ang bibilhin dito ng bansa. Mismong mga media na rin sa Sweden ang nagbalita na malaki ang tsansa ng Gripen sa fighter project ng Air Force, kaya masasabing ito na talaga ang magiging susunod na bagong multi-role fighter na papalit sa mga niretirong F-5 Freedom Fighters noong taong 2005. Maliban sa mga makabagong Gripen, patuloy din ang diskusyon kasama ang US government para naman sa pagbili ng mga second-hand na F-16 fighters
dahil nga sa hindi kaya bumili ng brand new nito ng Pilipinas. Planong bumili o kumuha ng nasa 2 squadron o tinatayang nasa 24 na F-16 ng ating Air Force, at kahit na second hand lang ang mga ito, ay halos kasing lakas lang din ito ng mga brand new na mga aircraft. Totoo yun, no? Ang kailangan po dyan is, baga, nasa kondisyon, no, yung eroplano na to. At kung galing lang din yan sa Amerika, no, hindi naman siguro laspag na laspag yung mga F-16 fighter jets na yan. At talagang subok na subok nga po yan, mga babayan, no? Ngunit ang mga F-16 na ito mula sa Amerika ay matatagalan pa bago makarating sa Pilipinas kung bibilhin nga ito ng bansa, dahil i-upgrade pa umano ang mga ito at papalitan ng makabagong mga parte, kaya inuudyok ng Estados Unidos ang Pilipinas na kumuha ng iba pang F-16 mula sa mga kasapi ng NATO. Kaya maliban sa bagong Gripen mula sa Sweden at mga second-hand na F-16 mula sa Amerika, kasama din sa plano ang pagkuha sa mga F-16 mula sa mga bansang kasapi ng NATO o hindi kaya mula sa Israel. Ngunit ang mga ito ay mga mas lumang bersyon ng mga F-16 fighters. Ang kinagandahan lang dito ay agarang may dideliver ang mga fighter jet sa bansa at magsisilbing pansamantalang pandagdag pang depensa habang ina-upgrade pa ang mga F-16 mula sa Amerika at habang ginagawa pa ang mga brand new na Just 39 Gripen mula sa Sweden. Inaasahan din na nasa 110 billion pesos hanggang 115 billion pesos kada taon ang magiging budget para sa modernization program, kaya paniguradong kayang-kaya na ituloy ang mga proyekto na matagal nang natitenga sa programa, at inaasahang maraming magiging update ngayong taon sa AFP modernization program. Ganda yan. Ang natitira na lang na balakid dito ay ang batas na kung saan dapat brand new ang bibilhin ng mga defense assets at hindi pwede second hand na mga kagamitan, kaya dapat na itong baguhin ng ating gobyerno. May mga balita din na may plano pa ring bumili ng brand new na F-16 ang Pilipinas, ngunit hindi ito mangyayari sa mga susunod na taon dahil maliban sa wala pang pondo ang bansa para dito, ay napakaraming bansa ang nag-order ng makabagong F-16 mula sa Amerika. Maliban sa fighter jets, kasama din sa malalaking proyekto na kasama sa prioridad ngayong taon ay ang pagbili ng makabagong mga naval assets at inaasahang mas malalaking mga warship ang i-offer sa ating bansa, at marami na ring shipbuilding company ang interesado na sumali sa proyekto. At sa aking sariling opinyon lamang, karapat-dapat nang simulang gawin ang mga warships dito sa ating bansa dahil may mga shipbuilding company na ang nagpahayag na handa silang magsagawa ng technology transfer. Katulad na lang ng Damen Shipyard ng Netherlands na ilang beses na ring nag-offer ng kanilang mga warships sa AFP modernization program. Yun ang maganda. Walang plano ang Hyundai ng South Korea na siyang gumagawa ng mga warships ng Philippine Navy na magsagawa ng technology transfer at gawin ang mga barko sa Pilipinas. Kaya dapat nang tumingin sa ibang shipbuilding company ang ating Navy na kayang magbigay ng mas magandang deal sa ating bansa. At sa ngayong Horizon 3, inaasahang mas heavily armed na frigate ang bibilhin ng Navy na maituturing na talagang isang totoong frigate, hindi katulad sa ating mga kasalukuyang Rizal class frigates na pang corvette lang ang dalang armas at weapon system. Alright, so yung mga babae, no? Well, napakaganda po nito, no? Mga balita na to, mga babae, no? Kung saan, talaga na mga patuloy po, no? Ang pag-upgrade ng Armed Forces of the Philippines, no? Hindi lang po dyan sa mga bagong tangke, no? Bagkos ito, pati po sa Air Force, no? Philippine Air Force at Philippine Navy, no? I-upgrade na rin po nila yung mga barko. Pero as of now, sa nakikita natin, mas kailangan natin yung naval forces. No, dahil nga doon sa mga nagiging tension, no, o mga nangyayari po diyan sa West Philippine Sea, at talagang kailangan natin ng pangdepensa po diyan. Pero no, as of now, wala tayong magagawa dahil kulang pa rin nga po ang budget ng ating gobyerno, at kailangan muna nating magpondo pa. Pero may mga na-order na rin ng ating gobyerno at paparating na po yan.
ang tanging maaasahan na lang natin talaga sa ngayon, no? Ang ating mga kaalyadong bansa na siyang tutulong sa atin kung sakaling magkaroon po, no, ng isang malaking problema diyan po sa West Philippine Sea. Ano sa palagay ninyo, no? I-comment down ninyo ang inyong mga opinion diyan sa ibaba at atin yan pag-usapan. Alright? So yan muli, kung nagustuhan ninyo ang ating video ngayon, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.